kung meron kang small branches, for example, ito, Alvi Junk Shop, no? Meron siya sa mga remote, like for example, sa Pandatong, yung mga tama, mga ano po yan, barangay na malayo. So kung meron kang kausap doon na isang bahay na magiging bagsakan siya ng mga scrap, ng mga bote, bakal, basta ganon. So tapos pupunta ka once a week. So if you have 5, another 5. Okay, Gilivers, magandang umaga sa atin lahat. So, nandito tayo ngayon sa Alvi Junk Shop dito sa Mandama. Bumaba tayo dito kasi naalala ko ang aking junk shop before. Ang first business ni Doc ay junk shop. Hindi tayo nagtagumpay doon kasi marami tayong errors. So, marami tayong mistakes. Mamaya, discuss natin, no? Pero ganito, pag-usapan natin, the 7 ways on how to earn sa junk shop. Paano nga ba tayo kikita? So, ito ang aking framework. Pero pakita ko lang na, di-discuss natin. So, ito yung junk shop mo, there are 7 ways. Sa pamagitan ng kolong-kolong, school, small junk shop, office, homeowners, motor shop, and small branch. So, paano yan, Doc? Ganito po. So, 7 po yan, no? So, kung ikaw ay may junk shop, for example, to Alvi Junk Shop. Okay? So, para kumita ka, unang paraan, magkaroon ka ng kolong-kolong. Okay? Yung kolong-kolong, ito po yung nag-iikot sa mga bahay-bahay. So, for example, meron kang 5. Kaya may kolong-kolong 1, 2, 3, 4, 5. So, through kolong-kolong, meron kang 5, kumikita ka pa ng 5 beses. Okay? Alright. So, pangalawa naman, school. Kasi na-experience din namin nung may junk shop ako, bumibili kami ng mga papel sa school, mga lumang books, notebook. So, kung may kausap ka school 1, 2, 3, 4, 5. So, another 5 po yun, no? Alright? So, next, kung sa junk shop mo, meron kang kausap na mga malilit na junk shop. Kasi kami po noon, maliit na junk shop lang ako. So, may kumukuha malaking junk shop. So, kung meron kang small junk shop, like, meron kang small junk shop, 1, 2, 3, 4, 5. Another 5, di ba? So, next, office. So, na-experience din natin, may nagbenta sa amin noon mga luma nilang mga papers, sinashred nila. So, yun, binili din natin yon. So, kung meron kang office na kausap, so, 5, no? 1, 2, 3, 4, 5. Another 5, di ba? Alright? And ito naman, homeowners. So, that time din po, dahil nasa Dimesa kami, kinausap namin Dimesa na kami na yung kukuha ng mga kalakal nila. Kasi hindi po nila yun eh. So, yun, pumayag naman. So, imagine kung meron kang kausap na subdivision na 5, home office 1, 2, 3, 4, 5, another 5, di ba? Alright? So, ito, another is motor shop. So, nung may junk shop din kami, pumayag yung pinsan ko na kami na yung bumili ng mga scrap nila. So, kung meron kang kausap, again, 5 motor shop, another 5. Alright? And of course, kung meron kang small branches, for example, ito, Alvi Junk Shop, no? Meron siya sa mga remote, like for example, sa Pandatong, yung mga tama, mga ano po yan, barangay na malayo. So, kung meron kang kausap doon na isang bahay na magiging bagsakan siya ng mga scrap, ng mga bote, bakal, basta ganon. So, tapos pupunta ka once a week. So, if you have 5, another 5. Alright? So, ibig sabihin po, sa junk shop mo, maraming paraan para ka kumita. Hindi ka lang naghihintay na puntahan o bentahan ng mga tao. Alright? So, ito kasi nung nag-start ako, hindi ko siya ginawa. Kaya, ngayon, sinasuggest natin. Okay, Gilivers. So, kung may-ari ka ng junk shop, itong business model na yan, pwede mong gayahin. Okay, let's go! Let's go! Let's go! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go! Let's go!